Hello! Kamusta mga bata? Muli, ako si Teacher Jella. Ako ang makakasama nyo ngayon sa ating kwentuhan. Pero bago tayo magsimula, tayo ay umawit. Alam nyo po ba ang si Jesus ay sandigan? Okay, sabay-sabay po tayo at dapat malakas ang ating boses. Si Jesus ang ating sandigan. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba, mas matatag. Sa kabundukan, hindi magigiba. Okay, yun po yung tono ng ating awitin. Una po ay si Jesus, tuturo tayo sa taas. Pangalawa naman po ay panalangin. At pangatlo ay Biblia. Okay, ready na po ba kayo? Oh, yes! Okay, si Jesus ang sandigan, ready? Sing! Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba, mas matatag. Sa kabundukan, hindi magigiba. Panalangin, panalangin ng sandigan, hindi magigiba. Panalangin ng sandigan, hindi magigiba, mas matatag. Sa kabundukan, hindi magigiba. Biblia, Bibliang sandigan, hindi magigiba. Ang Bibliang sandigan, hindi magigiba, mas matatag. Sa kabundukan, hindi magigiba. Okay, nag-enjoy po ba kayo sa ating awitin? Bago po ang lahat, dumako po tayo sa ating panalangin. Paano nga po ulit manalangin? Number 1, pagdikitin ng ating kamay. Number 2, yuko. 3, pikit at walang makikipag-usap sa katabi. Pagbilang ko ng 3, dapat naka-ready na dahil ang kakausapin natin ay si Jesus. Okay, very good. 1, 2, 3. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kwento na aming mapakikinggan. Panginoon, kayo po ang manguna at gumabay sa amin. Nawa po, marami po kaming matutunan ngayong araw. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ngayon, sa kwento natin ng mga nakalipas, sino po ang nakakaalala ng ating kwento? Sino pong nagturo nun? Si Teacher Winnie. Okay, ano po yung title ng kwento po niya? About saan po? About sa pag-welcome sa bisita. Okay. Diba, natutunan natin doon kung paano nga ba i-welcome ng maayos ang ating bisita. Kaya naman ngayon, sa kwento nating pakikinggan, matututunan naman po natin kung paano tayo magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya para sa atin. Okay, ito po ang title ng ating kwento. Makapagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga ginawa niya sa atin. Okay, ano nga po ulit yun? Makapagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga ginawa niya para sa atin. Okay, sa pasimula ng ating kwento, nung panahon na naninirahan pa dito si Jesus, ay naglalakbay siya papunta sa Jerusalem. Diba? Alam po natin yung Jerusalem. Nang napunta na siya sa boundary ng Samaria at Galilea, may narinig siyang mga tinig na tumatawag sa kanya. Saan po siya papunta? Sa Jerusalem. At nung nandun na siya sa boundary ng Samaria at Galilea, may narinig siyang tinig na tumatawag sa kanya. At ang tinig na yon ay mayroong 10 lalaki na tumatawag sa kanya at sinasabi, Panginoong Hesus,
po kayo sa amin. Makikita nyo sa ating picture, may 10 lalaki na tumawag kay Jesus. Ano nga po ulit yung sinabi nila? Na tulungan sila. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan nila ng tulong? Sapagkat mayroon po silang sakit. Ano po kayong sakit nila, ate? Meron po silang ketong. Diba? Meron po silang ketong. Alam niyo po ba yung ketong? Yung tumutubo sa ating katawan. At nung panahong iyon, kapag mayroon kang sakit na ketong, ito po ay nakakahawa. At kapag ka may sakit ka nun, hinihiwalay ka sa iyong pamilya. Kaya naman, pinapupunta sila sa labas ng nayon. Kaya, gayon na lamang yung pagtawag nila at paghingi nila ng tulong sa Panginoong Hesus, di ba? Syempre, di ba, pag may nagkakasakit tayo, di ba, nagpe-pray po ba kayo? Very good, sapagkat tinutulungan din tayo ng Panginoon na gumaling tayo. At ganon din yung mga 10 lalaki na mayroong sakit na ketong. Kaya naman, dali-dali pumunta sila kay Jesus. Lumapit sila. Ngayon, sa paglapit nila, sinabi sa kanila ni Jesus na pumunta sila sa pari, sapagkat pari lamang ang makapagsasabi kung mayroon silang sakit na ketong or magaling na ang kanilang sakit. Kaya naman po, dali-dali silang pumunta paloob sa nayon, sapagkat pupunta sila sa pari, sapagkat sinunod nila yung sinabi ni Jesus. Saan po sila pupunta? Sa isang pari, sapagkat yung pari po, sila yung makakapagsabi kung magaling na sila sa sakit nila or kung mayroon pa silang sakit na ketong. Kaya naman, dali-dali pumunta ang mga 10 lalaki sa paloob ng nayon. Habang sila ay naglalakad papunta ng paloob ng nayon, ay nakita nila na gumagaling ang kanilang mga ketong at nakita ng isang lalaki na wala na silang sakit na ketong. Kaya naman, dali-dali bumalik yung isang lalaki kay Jesus para magpasalamat. Bumalik siya kay Jesus at sinabi ni Jesus, "Di ba 10 kayong lumapit sa akin at napagaling ko? Ngunit bakit ikaw lamang ang nagbalik?" Kaya naman ginawa ng lalaki kay Jesus, lumuhod siya at nagpasalamat at nagpuri kay Jesus. At sinabi ni Jesus na, "Tumayo ka sapagkat pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ibig sabihin po na pinagaling yung lalaki na yon na may ketong ng kanyang pananampalataya, sapagkat naniwala siya at nagtiwala siya na gagaling siya, sapagkat sinabi lang ni Jesus na pumunta kayo sa isang pari, sumunod agad sila. Kaya naman, sobrang pasasalamat nung lalaki na ito kay Jesus sapagkat gumaling yung kanilang ketong. Diba? At kakakibat po nun, kapag tayo po, diba, hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon, ay kasalanan po yun. Sapagkat lahat ng meron tayo dito sa mundo ay galing lang sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo magpapasalamat, ay kasalanan po yun. Pwede po ba kayong magbigay ng uri ng mga kasalanan pa? Ate, nagsisinungaling? Nagnanakaw? Ano pa? Nagmumura? Diba? Lahat ng mga sinabi nyo ay tama. Lahat ng yon ay kasalanan. At alam niyo po ba kung saan napupunta yung taong makasalanan? Sa impyerno. Alam niyo po pala Gusto niyo po bang pumunta doon? Ayaw po. Diba lahat tayo ayaw nating pumunta doon sapagkat merong apoy na hindi namamatay. Diba? At mayroong uod na papasok sa loob ng katawan natin. Biruin mo, patay ka na, pero
nasusunog ka pa. Gusto niyo po ba doon? Ayaw po, di ba? Pero, dahil mabuti ang Diyos at mahal niya tayo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Anong ginawa kay Jesus? Siya ay pinako sa krus para bayaran lahat ng ating mga kasalanan. At bago siya mamatay, sinabi niya ay, it is finished. Ibig sabihin, binayaran na niya lahat ng kasalanan natin. Ngayon, may ino-offer siya sa ating regalo. Ano po yun? Buhay na walang hanggan sa langit. Ano pong kailangan natin gawin? Tanggapin natin siya sa ating puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ngayon, sino dito gustong tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas gaya nung lalaki doon sa ating kwento? Okay, sa lahat ng nagtaas ng kamay, tayo ay mananalangin. Pero itong panalangin na ito, hindi ito yung makapagliligtas sa atin, kundi paano natin tinanggap si Jesus sa puso natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Okay, mananalangin po tayo. Paano nga po ulit manalangin? Number 1, pagdikitin ng kamay. 2, yuko. 3, pikit. At walang makikipag-usap sa katabi. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kwento na aming napakinggan. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagagawa. Panginoon, tinatanggap po kita at pinapapasok sa aking puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kayo po ang manguna at maghari sa aking buhay. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, saan po natin pinapasok si Jesus? Sa ating puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at kailanman ay hindi na siya mawawala sa atin. Once na tinanggap natin siya, hindi na siya mawawala sa atin. So, bago tayo magtapos, may iiwan lang po tayo isang memory verse. Okay. Ang ating memory verse ay Psalms 35:18. I will give thee thanks in the great congregation, I will praise thee among much people. Okay, dito sa I will give thee thanks in the great congregation, ibig sabihin dapat po ay magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Katulad na lamang nung lalaki sa ating kwento, diba? Nung pinagaling siya ni Jesus, ay agad-agad siyang bumalik kay Jesus para magpasalamat. I will praise thee among much people. Ibig sabihin, dapat nagpapasalamat tayo kahit nasaan tayo, private or public. Ibig sabihin, katulad nung ginawa nung lalaki sa kwento na, di ba na nakita lang nila si Jesus sa daan, nung pinagaling siya, bumalik agad siya kay Jesus para magpasalamat. Kahit saan pa yon, binalikan niya si Jesus. Kaya naman, kahit nasan pa tayo, dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, once again, basahin natin ang ating memory verse. Psalms 35:18. I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Okay. Ngayon, sa ating kwento, may natutunan po ba tayo? Okay. Sana po ay sa ating susunod na kwento ay panoorin niyo po kaming muli. Yun lamang po ang ating kwento ngayong araw at nawa po tumatak po sa ating puso't isipan lahat ng ating napag-aralan ngayong araw. Muli, ako si Teacher Jella at nag-iiwan. Okay, nag-iiwan at magpapaalam sa inyo muli at babalik sa mga susunod na linggo para
magturo ng story para sa inyo. Kaya, muli, paalam!